Ante-Claire naman, huwag mo namang sunugin yung sarili mo. Pahirapan mo naman kaming man-debunk sa'yo at mang-expose sa mga kasinungalingan mo. Iisang press briefing, magkasunod na reporter yung magtatanong, magbabago yung standard ni Ante-Claire at susunugin niya yung unang stand niya sa pangalawang stand niya. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nasa utak nitong si Claire Castro. Basta Duterte ang ipapasok mo, iba talaga. Ito panoorin, walang kukurap, huliin nga ninyo kung ano yung mali. Tapos, idedebunk niya yung sarili niya. Siya na magdedebunk doon sa pangalawang reporter na magtatanong. Eto. Good afternoon po, Yusek. Na-inform po ba ng BJMP ang Malacanang tungkol po doon sa umano'y makailang beses na pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa ng 10 oras ng gabi? Ano pong impormasyon yung nakarating sa Malacanang? Sa ngayon ay wala pa po rin na ibibigay sa ating kung anong update patungkol po dyan. At kung meron man pong ganitong instance, siguro po ay alamin po natin mula sa DILG. Tingnan na lang po natin. Follow up lang, ma'am. Kala niya makakalusot na siya. Eto. According to the post of Mr. Montulfo online, specifically yung binibisita daw po ni Vice President ay yung detainee na si Ramil Madriaga at nakikiusap di umano na huwag magsalita tungkol dun sa pakikipagsabwata ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Ano pong masasabi ng palasyo? Nabasa nga po ito at nadinig na po at nakita kung ano yung naging statement ito si Ramil Madriaga na di umano ay bagman ng Vice Presidente at nagsasabi pa na mga Pogo operators at drug lords ang siyang nag-finance sa pangangampanya ng Inulit mo lang din yung tanong, ano ba naman yan? Vice Presidente. Kung ano masasabi ng palasyo dito, mas maganda po siguro na si Vice Presidente muna ang inyong tanungin at kung ito kanya mapapasinungalingan. So, ang gusto niya, yung inaakusahan ang magpatunay na mali yung inaakusa sa kanya. Maling-mali, Ante-Claire. Yung nag-aakusa ang dapat magpatunay doon sa inaakusahan na mayroon siyang maling ginagawa. Ante-Claire, baliktad talagang utak mo. Dahil Duterte, sila dapat yung magpatunay na mali yung inaakusa sa kanila. Sang mundo ba nakatira si Ante-Claire? Baliktad ang utak Pero, wait lang. May susunod. Tandaan nyo At sabi niya, si Bibi Sara dapat magpatunay na wala siyang ginagawang masama. Yun yung Jace. Eto. Ma'am, one last na lang po, related din to the Vice President. Today, may mga nag-file po ng complaint sa Office of the Ombudsman against the Vice President. Kabilang po doon yung plunder, graft, malversation, and other charges. Kaugnay po ng issue ng confidential funds. Maybe get the palace's reaction and comment. Muli, Ako muna magko-comment Yung COA mismo, sinasabi na walang findings. Di ba? Tapos ang ikakaso nila ay graft, plunder. Ano ba yan? Halos hindi pa nga tapos yung COA sa pag-o-audit lahat-lahat. Tapos sila, yun na yung ikakaso nila. Ano bang katarantaduhan na naman yan? kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso, ang Vice Presidente, depende na po yan sa mga complainants. So yung mga complainants ngayon ang nag-provide ng basehan o ebidensya. Bakit hindi mo sinabi ulit yung sinabi mo kanina na si Vice President Sara ang magpatunay na wala siyang ginagawang katarantaduhan? Mas lalala pa yan. Ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya. Sila yung nag-attach ng ebidensya, yung mga nag-aakusa, Ante-Claire. Pero kanina, bakit sabi mo si
si BP Sara magpatunay. Ano ba yan? Mamaya, meron pa. Mas maganda pong maimbestigahan ito na mabuti. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, good afternoon. Rappler came out with a report saying that PAGCOR Chairman Al Tenco won about 7.1 billion pesos in government contracts through the Nation Star Development Corporation, which he founded. How does the palace respond to comments that there may be a potential conflict of interest? Ngayon, kanina, si Vice President Sara ang inaakusahan. Si Vice President Sara ang magpapatunay na wala siyang maling ginagawa. Ngayon naman, itong PAGCOR, may ibinabatong anomalya sa kanya. So, pinagbibintangan din siya na may conflict of interest. O, ano sasagot kay Nancy Claire dito? In this case? Sa ating pagkakaalam ay nakapagsabi na rin ang kanyang sagot or nasabi na po ni Chairman Altenco ang sagot sa issue na ito. So, doon na naman po tayo. Yun na naman po ang ating masasabi dyan. Sabihin mo naman kung ano yung sinagot. Nag-divest na. Yan na naman, nag-divest na. Kala mo makakalusot na siya, no? Wala pa ring substance yung mga pinagsasasabi niya hanggang ngayon. O, eto, tuloy. Follow-up question lang po. How does the palace assure the public that the awarding of certain contracts to Altenco's company are quite fair and not based on Altenco's ties with or closeness with the first couple, considering na ilan po sa malalaking proyekto niya ay directly linked with the Marcos couple? Ito. Yung kumpanya daw ni Altenco, tingnan nyo ha, kung ano yung mga contract na nakuha. First is yung West Visayas State University College of Law School, where the First Lady teaches. It's pegged at around 779 million pesos. There's also a project ng multipurpose facility in the President's hometown in Batac, Ilocos Norte, So, as well as the very completion of this new executive building amounting to 278 million pesos. kita mo na, yung PAGCOR chief, dami-dami nakukuhang mga kontrata sa gobyerno. Kung dumaan naman po ito sa tamang proseso at kung ito po ba ang kumpanya nito ay konektado pa ba si Chairman Altenco, doon na lang po siguro tayo magbase. Kung ito naman po ay hindi mako-question ang kalidad ng kanyang pagkakagawa at wala namang masasabing anomalya, doon na lamang po muna tayo dahil mismong si Chairman Altenco na po ang nagsabi na siya'y walang kinalaman dito. Last na So okay lang. Okay lang. Sabi niya okay lang. Basta maganda yung makakagawa. Conflict of interest nga, Auntie Claire. Gaya mo. Pinagtatanggol mo yung conflict of interest eh. Kasi ikaw din mismo may conflict of interest. Nandyan ka, nakatayo sa PCO, maya-maya vlogger ka na. Which is yung mga dinidiscuss mo doon, yun din mga dinidiscuss mo dyan. Diyos ko, ikaw na mismo ang nagsabi kasi itong platform dito sa RTBM, press briefing lang naman ito eh. Kailangang i-expand. Kaya nagbablog, kailangang ipaliwanag. So, doble-doble kita, triple pa nga. Ano ba yan? Pinapasahod ka na dyan, sumasahod ka pa sa YouTube. Conflict of interest. Kaya ayaw mong pag-usapan yung conflict of interest kasi madadali ka din dyan. You see no need to review the contracts considering na what happened with Silver Wolves Construction is also quite similar in the sense na baka may potential conflict of interest. Eto na. Panununog, pangatlong beses sa sarili niya. Mas maganda po siguro kung mayroong nagbibintang, magbigay na sila agad ng ebidensya para ma-review po. So yung mga nagbibintang magbigay ng ebidensya. Pero bakit kanina kung si Vice President Sara siya yung magpapatunay na wala siyang ginagawang masama? Bakit kapag si Vice President Sara ang binabato ng mga akusasyon, siya yung magpro-provide ng ebidensya, siya yung magtatanggol sa sarili niya na na wala siyang ginagawang masama. Pero kapag itong si chief ng PAGCOR, si Altenco, yung mga nag-aakusa, sila ang magpo-provide ngayon ng ebidensya. Ano ba yan, Auntie Claire? Ito yung tama. Tama. Kasi hindi Duterte. Pero kapag ka doon sa Duterte, mali yung standard, baliktad ang utak.
sabaw ang utak. Mas malala pa to. Anling katangahan, Anticlair, Anli. Basta Duterte, baliktad ang utak mo. Ano ba yan? Anong nangyayari sa'yo? Abogado ka pa naman. Tapos, yung akusado, siya yung magpo-provide ng ebidensya para patunayang mali siya. Baliktad. Yung nag-aakusa ang mag-provide ng ebidensya para patunayan na may kalukuhan yung inaakusahan niya. Baliktad utak mo. Magkano? Ay, hindi pala. Hindi pala, sorry. Magkano sahod mo sa YouTube? Pumasok na sa AdSense. Anticlair, 500,000? O sige, yan lang. Pinakita ko lang kabaliktaran, ay pagiging double standard ni Anticlair pagdating sa mga Duterte at sa mga kakampi ni Bangag.